Ayun, and start recording mga kalapit. Welcome sa isa na namang reaction video. So, react tayo kay Real Talk Darbs. Tungkol dun sa mga nag-church yan. Ito na naman, religion tayo. Religion. I'm losing my religion. Panoorin natin si Real Talk Darbs para makita natin ang konteksto. Christian church viral ngayon dahil malakas daw mang guilt trip. Itong taong Christian church viral ngayon kasi malakas daw mag-guilt trip. Sino ba mga nag-guilt trip? Siyempre, Christian church. Kaya ka nga alam mo yun, tapos sasabihin nila pagka nag-guilty ka daw kasi alam mong magkakamali ka, di ba? Pero pagka hindi ka daw nagigilty, tama yung ginagawa mo. Eh, paano kung talagang malakas na yung loob mong gumawa ng kasalanan? Wala ka ng konsensya, no? Ay, patay tayo dun. So, pakinggan natin. Tapos, saka natin komentan. Kasi may magandang sinabi si Real Talk Darb sa dulo. Bilisan natin nga lang to. Okay? Play. to, lipat lang daw siya ng church. Magpe-pray pa din naman daw siya. The church is not perfect kasi mga tao din yung nasa loob ng church. Kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? Sino kaya to? No? Kung ikaw ba may kotse, pato ka daw sa naglalakad. Nagre-real talk to. Siyempre hindi, no? Depende kung yung kariton niya puro gold yung laman. Di ba? Tao ang bumubuo sa church. Pero kung ganyang klase kang tao na nag-guilt trip habang nasa church, do you think that you consider yourself as a church? Yun. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. If you're a believer and if you're having like second thought about your church, you are entitled to a right to know exactly the community that will help you. Hindi naman daw siya magbabackslide. Na marami din pa Backslider. Yun daw po tawag sa akin. Backslider. Tignan natin. Di ba? hypocrites, nagsisimba, pero they don't practice what they preach. Ayun, maganda yun. You Sinabi are nun. entitled to a right to know exactly the community that will help you. Hindi naman daw siya magbabackslide. Pakinggan natin to. Babagalan natin, ha. Pakinggan nyo to, mga kalapid, ha. Ito yung sasabihin nito isa. Na marami din palang Madami din palang hypocrites. Nagsisimba, Nagsisimba, pero but they don't practice what they preach. Kahit sa dito sa YouTube, marami nagpipreach pero anong malay natin kung anong ginagawa nila? 'Di ba? Nagke-curse sila ng tao, nananakot sila ng tao. Ano pa ba? Kung ano-anong sinasabi nilang mga pangalan sa tao. Pero mga nagche-church sila, 'di ba? Kaya okay na yung chill ka lang. 'Di ba? Basta alam mo kung naniniwala ka talaga yung relasyon mo sa Diyos sarili mo, one-on-one kayo, 'di ba? Nagkakaintindihan na kayo doon. Kaya lang meron talaga tayo mga bagay na hindi natin maintindihan kasi hindi natin maintindihan, 'di ba? Pero yung iba dahil hindi natin maintindihan, gagawa sila ng paraan para ipaintindi sa atin kahit hindi yun yung kahulugan. Para mahulog ka dun sa sinasabing religion nila at dun ka magkaching-kaching. Okay? Real talk. Darbs yung pinapanood natin. Tuloy. practice what they preach. Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Anyari? What's up? This Anyari? Ano nangyari? Ano naman natin? Diba? Bakit sa inyo? Ano nangyari? Ba't kayo nagbura ng mga video ngayon? Anyari? Kasi kayo judgmental. Kayo ngayon na judge. Naman nyo. Talk Darbs, pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you. How about another interesting topic about this viral lilipat ng church issue na nag-viral sa TikTok? Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Hindi naman siya mawawala kay Lord. Bakit? Pwede naman yun Tama ba ang mang guilt trip sa mga taong hindi nagsisimba? Siyempre hindi. Tulad mo? Hindi, totoo Tulad ko. Diba? Ba't i-guilt trip? Ako nga nagsasabi sa inyo na huwag kayo mag-guilty.
At huwag kayong matakot, di ba? Huwag kayong matakot. Matakot kayo gumawa ng kasalanan kasi may consequence ang mga kasalanan na ginagawa natin dito sa lupa. Okay? Pero huwag kayong matakot na unang-una, baka nga pag nagkita-kita ka sa langit, hindi nyo alam, katabi nyo si Hitler. Hindi nyo alam si Hitler yon, di ba? Intindihan nyo? O kaya hindi nyo alam si Mother Teresa yung katabi nyo o si Pope John Paul. O kaya si Leo Echegaray. Di ba hindi nyo masasabi? Tuloy. Tama ba ang mang-guilt trip sa mga taong hindi nagsisimba? Tulad mo. Backslide nga ba agad kapag lumipat ka ng church? Hindi naman. Pagka lumipat ka ng church, hindi naman backslide yun. Kasi pwedeng mas naghahanap ka pa ng mas maliliwanagan ka. Pwedeng nakulangan ka sa church na nakita mo, or pwedeng may mga tao dun sa church na hindi may nakikita kang ano. Kasi ganun talaga eh, no? Mahirap naman sabihin may nakikitang mali kahit mali talaga yung nakikita mo. No? Kasi pagka halimbawa ganun, ikaw parang pagka may napuna kang pangit, ikaw naman yun nanghusga ngayon, di ba? Ba't ganun sa church, di ba? Kailangan chill lang. Tuloy. Hindi naman daw siya magbabackslide. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang mararamdaman mo? Wala. Of course, what are the things that we Wala. Kasi wala akong pakialam. Kahit anong sabihin nila kung backslider ako o front slider o side slider. O kaya slider lang. Tuloy. able to learn from this kind of situation? Let's find out. But before we get into the issue, due to the number of negative feedback and reaction from the majority, hindi ko i-disclose ang name ng church and their leader. Dahil kahit na alam niya na din Eto eh. Eto. Hindi kaya ano to. Hulaan natin ha. Hulaan natin. Jesus is God. Jesus is powerful. Jesus is Jesus Miracle Crusade. Jesus Christ. Parang ano ilan lang yung church na may Jesus yung simula Baka nasa Senado yan. Hula lang hindi ko alam hindi natin alam, 'di ba? Kaya nga ayaw i-disclose tuloy. man kasi Ulitin nga majority, natin. hindi ko i-disclose ang name ng church and their leader. Negative feedback and reaction Dahil sa dami ng negative feedback at negative reaction from the majority, kaya daw hindi niya i-disclose. from the majority, Dinisclose mo na, wala namang masama doon. hindi ko i-disclose ang name ng church Eto, Jesus is. Tapos yung ganyang titignan natin yung logo Titignan ko lang para sure tayo. Para sure tayo, hirap kaya nung mahirap kayang mapasubo. Oy. Tignan natin. Naku! Titignan ko lang kung tamang parehas. Jesus, hindi. Diba sabi ko sa'yo mahirap mahirap. And hindi pala sa Senado to. Sorry naman. Pero Jesus maraming Jesus na nagsisimula yung church Diba? Sa letter J pa lang, iba na yun. So, hindi yung hindi to, ang tawag dito? Pwedeng, tignan natin yung isa. Jesus. Images. Hindi din. Bahala na kayo. Ayaw niya i-disclose, di wag.
Ayaw i-disclose ni Real Talk. Jesus is blank. Okay, wag na, sige. Sorry. Churi. Okay, ang tag ito, wag na i-disclose. Pero, ang ina, na-curious ako eh. Siyempre, hindi naman to, Victor eh. Putang ba? Hindi naman to, kalokohan din na CCF to. Siyempre, CCF wala namang ganito eh. Tuloy. And their leader. Kahit na alam niya na din naman kasi kumakalat na ito sa social media. Hindi ba si Alma Moreno yun? Kasi, joke. Kasi marami kang information na nakita sa social media kasi, joke. Kasi marami kang information na nakukuha. After all, this video is not to crucify them, but to give awareness about this kind of issue. Awareness. Now, let me give you a brief context. This church is a religious organization located in Quezon City, Philippines. Quezon City, Philippines. Hanapin natin mamaya yan. Sige. Just recently, sumikat ang content video style kung saan nagkukumpulan ng mga tao sa harap ng camera wherein they're trying to portray na parang tao ang kausap nila. Ginamit dito ng ilang content creators like Black Cookies Production. Siya yung gusto na mag-resign. Pag masyadong It's felt na sila mismo ang kausap ng mga influencers. Now, going back to the issue, ginamit ng church na ito ang same video content style and uploaded it sa kanilang TikTok account na as of the time that I'm recording this video ay naka-private na. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Magpa-private kayo ngayon. Pagkatapos nyo gumawa ng ganyan, ipa-private nyo. Kita nyo ako. Yung mga video ko, kahit may mga mali, hindi ko pina-private. Ang private ko lang yung may copyright ko. Infringement. Ay, hindi. May copyright, may copyright strike. Ayan. Pero yung ibang mga video ko, kahit may nagawa akong mali, hindi ko siya pina-private, di ba? At least, tangina, natututo tayo sa pagkakamali natin eh. Tuloy. Bakit yung mga to takot, no? Akala ko ba, Jesus, tas ganyan kayo. Tulad ko, Diyos ko kayo. The first line of the video is, itong taong to, ang sabi niya, lipat lang daw siya ng church. May kilala akong ganun. O, diba? Ganito ba mga church member nyo? Buti yung mga naging ka-church member ko, hindi naman sila ganito. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Buti lang hindi rin ganito yung mga ka-church member ko uli. At saka yung mga naging D-group ko, mababait naman. Okay? Yung mga nakasama ko sa group, D-group or kung ano man tawag nyo sa ibang religion ng ganung group, mababait naman yung nakasama ko. So, yung may issue talaga, hindi naman yung church. Ang may issue ako kasi naghahanap yung utak ko pa ng mas magandang kasagutan sa mga aking mga katanungan. 'Di ba? At saka iniiwasan ko yung sinasabi nilang guilt trip na yan. Ayoko nung gini-guilt trip. Kasi unang-una, ba't ka i-guilt trip? Para matakot ka? Sasabihin, hindi ka puta, kahit hindi ka, kahit mag-ingat ka, kung makakagawa ka ng kasalanan, alam na ni God yun. Hindi mo pa nga ginagawa, iniisip mo pa lang, alam na ni God na magkakamali ka. Devotion pa rin naman daw siya. Alam nga ni God ko ilan yung puting buhok mo, di alam din ni God ko ilan din yung puting buhok ko, di ba? Kasama yung balbas natin dyan. Alam ni God na nag-iisip ako kung mali na agad yung iniisip ko. Alam ni God kung saan ako mapupunta sa Kanya. Bakit? Yung tatay ko, hindi naman ako syempre pababayaan yan. Kahit sabihin mong, diba, kaya nga, diba, sino bang binalikan? Yung 99 loop balloons, hindi, yung 99 na sheep, yung tupa, yung isang anak lang ng tupa, diba yung isang anak ng tupa, yun yung hinanap. Tupa lang pala, hindi anak ng tupa. Tuloy. Pwede naman siya mag-pray ng sarili niya. Anong bang church to talaga? Dati na-expose to mga ganito. No? Andyan yung mga mukha nyo. Hindi na mawawala yan. Bakit? Recorded kayo, pinablic niyan. Sino ba yung mga yan? Anong church yan? Condenahin. Joke lang. Joke lang po. Kasi unang-una yung Panginoon natin, Jesus Christ, bumaba sa lupa para hindi mangondena. Hindi katulad ng mga ginagawa nating mga tao ngayon, panayang kondena natin.
Kasama ako dun ha. Bakit? Nagagawa ko rin yun eh. Diba? Nangongonda na tayo. Nagkakamali tayo lahat. Hindi natin kayang sabihin yung sinasabi nila na maging parang si Kristo tayo. Kalokohan yun. Kahit sa kalingkingan siguro hindi pwede. Tuloy. Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun. Sa mga hindi nakakaalam, ang backsliding ay term sa religious organization kung saan ang taong na-convert sa specific religion ay umalis ulit. Hindi umalis ha. Ang ibig sabihin ng backsliding yun, eto lang yan. Yung bumalik sa mga dati niyang ginagawang negative or kalokohan. 'Di ba? Hindi yung umalis sa church. Kasi pwedeng nandun ka pa rin sa church pero ginagawa mo pa rin yung mga dati mong ginagawa. 'Di ba? So, maraming ganon. Andun sila sa church nila, pero ginagawa pa rin nila yung dati nilang ginagawa. 'Di ba? Meron ng church kahit bawal magyosi, bawal uminom. Nagyosi, umiinom. Dapat bang kondenahin yun? Sasabihin mo maiimpyerno ka. Kalokohan. Tuloy. At bumalik sa previous nilang lifestyle o buhay. At ang huling linya na maaaring nakapag-trigger sa mga netizens ay, Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Magte-2024. Pagkatapos ng 2023, ano nangyari di 2024, New Year? Ano ba yan? Mga marites kayo, ayan sinasabi ko, dapat pinakita mo yun ng mukha mong buo para at least kitang-kita kayo sa buong Pilipinas at kung sa buong mundo kasi nasa Facebook ni Real Talk Darbs to, mas maraming views eh. Dito kasi 3.8. Para mas marami siyang viewers sa Facebook kaysa dito sa YouTube. Tuloy. Last October 18, 2023, a TikTok account named neutral.ph reposted a video which gathered attention. Even the former actress Rica Peralejo Bonifacio responded through her Instagram story. She said that she is aware of the video that went viral on TikTok and she described it as napakasama at napaka-ungodly. Diba, kita mo, dahil napanood natin yun, tayo din nangyari. Ganun na rin tayo. Kasi once na nagalit din tayo sa kanila, nangyari din. Ganun din yung thinking natin sa kanila. May pinagkaiba ba? Wala. Ganun din tayo. Kung ano yung ginawa nila sa video, ganun din yung ginagawa natin ngayon. Sa tingin mo, godly ba yung sinasabi ko? Hindi. Ungodly kasi pinagtatawanan ko sila eh. Diba? Kini-criticize ko sila. Diba? Na sana pinakita nyo yung mga mukha nyo. Diba? Anong church kayo? Yung mga ganyan-ganyan. Same lang din naman, 'di ba? Kung magre-react tayo din sa kanila ng ganyan, nagiging judgmental din tayo sa kanila. So lang 'yun, parehas lang, 'di ba? Ganun din 'yun. Okay? So eto, katulad niya, napakasama daw ang dating. Napaka-ungodly. Exactly why people leave church. 'Di ba? Pero kung magsasalita tayo ng ganyan dun sa mga tao, wala na rin tayong pinagkaiba. Ganun din tayo. Kasi nag-iisip din tayo ng pangit dun sa kapwa natin. Same. According to her, the reason why people leave church daw at nawalan ng Diyos is because of people like those who are in the viral video. Lipat lang. Hindi Ito kasi tingin ko content lang naman to. 'Di ba? Para mag-viral, kaya lang ang nangyari, nagamit yung church. 'Di ba? Kaya private. Gusto nila makiusap, pahiya. Yan, 'di ba? Ungodly. Ganun talaga, 'di ba? Ungodly. Ungodly talaga 'yung pagka ganun. Pero hindi lahat ng umaalis ng church is dahil sa mga tao or kasapi nila, 'di ba? Hindi dahil sa ganun, 'di ba? Pwedeng meron ka pang hinahanap na hindi mo matagpuan sa kanila. Pwedeng gusto ko bang magtanong kay Brother Eli Soriano, kaya lang wala na si Brother Eli Soriano. Nakukulangan ako. 'Di ba? Yun yung pwedeng mga dahilan. Tuloy. Adding that their mean-spiritedness is the cost of someone falling away. According to Rica, what she can't imagine is that there are thousands who like the video. She nilike yung video kasi
Siguro ang nakita nila doon is hindi yung sa Christian community, kundi ang nakita nila doon is yung lang, content or entertainment, 'di ba? Although pangit yung ginawa, ungodly ulit tayo. Her post by saying that what the uploader and the rest of the people in the viral video have done counts as bullying and shaming. Ito naman ang comment ng mga netizens sa issue na to, Forward katulad na lang natin sa mga post na niya, you alisan video sa neutral.ph. But a lot of accounts have reposted it at patuloy pa rin ang comments from netizens. Yun yung sinasabi ko kasi once na nandito na yan, hindi na yan mabubura. Diba? Kaya wag nyo na lang burahin. Kung nakaka-monetize kayo, pagkakitaan nyo na Ano ang lang. statement from the religious organization from this kind of matter at the time of recording this video? So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. Now, this is beyond... Hindi lahat na nagsisimba, sumasamba, oo. Kasi lahat, yung iba nagsisimba, nanchi-chicks, nagpapakyut. Kaya nga yung isang, kilala kong senador, ayaw magsimba kasi nakikita daw yung tibak. Diba? Ba't yun yung pinapansin? Yung iba nagpapakyut, pero iba pinapansin yung suot ng iba. Damn. Tuloy. religion. I believe na sa bawat relihiyon, may mga ganitong tao, so I must say that this isn't about religion. Yes, lahat ng religion, Lahat. Lahat ng religion may masamang tao. Diba? Hindi mawawala yan. Parang gobyerno yan. O tuloy. But the people inside it. That is why it's very important to choose a church where you can really worship. No. Pwede kang mag-worship kahit saan. Kahit sa kwarto mo. Kahit mag-isa ka lang. Pwede kang mag-worship. Okay? Sana maintindihan nyo yun. Hindi naman limited sa 4 na sulok ng lugar ang pagsamba. Sabi nga ni John Pavlovitz, church is not where you meet. Church is who you are. You are the church. So, hindi mo kailangan nga, hindi mo nga kailangan pumunta doon. Kasi yung pag sinabing church, iniisip nila yung building Tuloy. The church. Number 2, hindi tayo pare-pareho na pinagdadaanan. All I know is that we have our own season. Hindi kasi pinipilit ang pagpunta sa simbahan para may masabi na may personal kang relasyon sa Diyos. Karamihan makitang tao. Pag magagalit yung iba. Lalo na yung mga yung mga ungodly. Lalo na yung mga laman ng simbahan tas puro chismosa. Diba? Maraming ganun. Hindi ako magbabanggit ng religion. Tuloy. Kasi sino ba niloko mo, di ba? Remember that you can't compare your journey to someone else's. You can only compare it to where you started. After all, your chapter 1 is way different from someone else's chapter 10. Number 3, going to church shouldn't be about us. Ano bang rason? Bakit ka pumupunta sa simbahan? Kasi kung para maging mabait, niloko mo lang ang sarili mo tulad ng pagloko. Yun sa'yo. Tumigil ka na! Kidding aside, we are naturally sinners. Kaya nga kailangan natin ng relasyon. Yun, tama yun. We are naturally sinners. Diba? Kaya kahit anong punta mo, kahit anong lahat tayo, magkakapatid, anumang mali, ay ituwid. Magdasal sa Diyos may kabal, maging banal, at wag hangal. Sa late Francis M., number one. Sa Diyos dahil siya lang ang mabuti. We go to Kaya nga diba yung sabi ko sa inyo kanina, yung sinasabi sa Bible na kailangan parang yung maging malakristo tayo para maging karapat-dapat. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Tuloy. church to worship, to give thanks, and To give thanks, to worship. Walang masama. To serve people as well, pero wag nyo na ibibidyo. serve people as well. Kaya kung nasa simbahan ka para punahin ng ibang tao na hindi nagsisimba, O, diba? Parang yung kilala kong senador na pumupuna ng mga tibak. Mas matindi yung tibak. sana maisip mo na hindi ka rin perfecto. Pero minsan, Walang perfecto. Walang, yun, si Dong Abay ba yun? Perfect. Bahala kayo. nasa sitwasyon Nakalimutan ko ng yung mga tao, tono. pinupuna mo. Real talk. Let's give the team the benefit of the doubt about this kind of issue. Hindi ko Tingnan siya kilala. natin. And I don't have any Hindi ko rin sila kilala. Kasi kung kilala ko sila, papakilala ko sila sa inyo. Tuloy.
against Christian or any other religion. But I do hope that this situation brings realization kung ano ba dapat ang mga bagay na dapat kinukontent at mga bagay Ayan. Karamihan kasi Thai content, di ba? na hindi dapat i-content. And of course, Lalo na yung mga nang-exploit. Yung mga exploitation. Grabe kayo, madami kayo dyan. Yung mga nang-exploit. Tuloy. we have to understand and learn how to choose our words and to ask ourselves if it would give value to other people. Kung nanonood ka ngayon at parang naramdaman mo na parang ayaw mo nang magsimba o pakiramdam mo na hindi ka na mahal ng Diyos, gusto ko malaman mo na hindi yan totoo. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng tatay natin. 'Di ba? Kahit hindi ka mahal ng tatay mo na biological father mo, yung tatay mo na pinakatatay ng tatay ng tatay ng tatay ng pinakatatay natin, kahit gaano ka kasama, mahal ka niya. Yun yung tatandaan nyo. Have a limitless God. Remember that there is no boundary to God's love. It's deeper, wider, and higher than we can imagine. Yes. It's not for us to limit it. Okay, so may natutunan ba kayo kay Real Talk Darbs? Siyempre, dapat sa akin din. Diba? So, huwag kayong magpa-guilt trip sa mga tao nang gi-guilt trip sa inyo. Huwag kayo pa-apekto. Tuloy nyo lang. 'Di ba? Kasi kahit saan ang gulo mo naman, magkakamali tayo. No? Pero kung gagawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay na yung ganun, ang tawag dun kape. Pwedeng kasakiman or kung ano man gusto nyo itawag. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng greed sa katawan and lahat naman ng kasalanan na yan dinadaanan natin, 'di ba? Kahit sabihin natin ayaw na natin gawin, minsan mauulit nyo nang hindi nyo na alam na ginagawa nyo na pala uli. Katulad ng pagsisinungaling, 'di ba? Katulad ng pagsusugal, 'di ba? Pagbibisyo. Yung mga yan, hindi na ako maninigarilyo pero mga ilang araw hindi magda-diet na ako, hindi na ako kakain ng yung parang gluttony yung dating, 'di ba? Pero after ilang araw, ganun ka uli. 'Di ba? Kasi alam naman na ni God yung ginagawa mo at alam na ni God yung gagawin mo. 'Di ba? Kaya mas mahirap yung giniguilt trip mo pa yung sarili mo. Pero kung mas maganda na dahil alam mo namang mahal ka ng tatay mo, syempre, ang gagawin mo, wag mo naman samantalahin. 'Di ba? Syempre, kung ano yung gusto niya na ginagawa na tama, hangga't kaya mong gumawa ng tama, gumawa ka ng tama. 'Di ba? Pero kung halimbawa, talagang hindi mo may iwasan na magkamali, alam na niya yun, bago mo palang gawin. So, yun lang muna mga kalapida. Sana may natutunan kayo. And, don't forget to subscribe, hit the like, and stop recording.